Sawang-sawa na ako sa iyo, Trinidad. Ang totoo, pabigat ka lang sa buhay ko at sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabilis na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kanilang silid. Si Rodrigo, ang lalaking pinag-alayan ni Trinidad ng 3 taon ng kanyang buhay, ay nakatayo sa harap niya na may mukhang puno ng pagkamuhi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tamis ay tila naging mga uling na nagbabaga sa galit. Sa mga sandaling iyon, bahaging nanginig ang mga kamay ni Trinidad. Hawak-hawak niya ang isang balot na naglalaman ng isang mamahaling barong Tagalog, ang regalong pinagpuyatan niya sa loob ng maraming buwan. 16 na oras siyang nagtrabaho araw-araw, tinatahi ang bawat detalye ng burda gamit ang kanyang mga daliri na puno na ng mga sugat mula sa karayom. Ang bawat hibla ng tilang yon ay simbolo ng kanyang pag-asa na sa gabing ito, sa kanilang 3 anibersaryo, ay muling magiging maayos ang lahat. Happy anniversary, Rodrigo! Ang tanging naisambit niya sa gitna ng namumuong bara sa kanyang lalamunan. Iniabot niya ang regalo, umaasang kahit papaano ay lalambot ang puso ng asawa. Ngunit hindi ang init ng pasasalamat ang kanyang naramdaman. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Rodrigo. Sa halip na tanggapin ang regalo, isang bote ng malinaw ngunit nakamamatay na likido ang kinuha nito mula sa likuan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Trinidad na umiwas. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng malamig na likido sa kanyang mukha, na sa loob lamang ng isang saglit ay naging parang apoy na nanunuot sa kanyang balat. Hindi siya nakasigaw agad. Ang sakit ay napakatindi na tila ninakaw nito ang hangin sa kanyang mga baga. Ang barong na kanyang pinakaingatan ay nahulog sa sahig, nabasa ng parehong likidong tumutunaw sa kanyang mukha. Naramdaman ni Trinidad ang bawat himaymay ng kanyang balat, na tila kinakain ng libu-libong mabalasik na langgam. Ang kanyang paningin ay unti-unting naging malabo, tila natatakpan ng makapal at mainit na usok. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang tunog ng mga dekalidad na sapatos na papalapit. Ito ang tunog na palaging nagbibigay sa kanya ng pakot, ang hakbang ni Doña Imelda. Huwag kang maingay, Trinidad. Isipin mo na lang na ito ang huling bayad mo sa utang na loob mo sa amin. Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng sementeryo. Kinuha ka namin mula sa putikan, at ngayon, ibinabalik ka lang namin kung saan ka nararapat. Huwag mong sisihin si Rodrigo. Ikaw ang may kasalanan dahil naging pabigat ka. Ramdam ni Trinidad ang marahas na paghawak sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya ng 2 lalaki patungo sa madilim at maalikabok na bodega sa likod ng bahay. Ang bawat gasgas ng kanyang katawan sa sahig ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kapangyarihan. Habang hinihila siya, nakita niya sa malabong paningin ang barong na regalo niya. Na yon ay isa na lamang itong basahan na unti-unting natutunaw sa sahig, parang ang kanyang mga pangarap. Isinara ang mabigat na pinto ng bodega. Ang tunog ng pagkakandado ay parang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sa loob ng madilim na silid na iyon, ang tanging kasama ni Trinidad ay ang hapdi ng kanyang mukha at ang marahas na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan, itinalukbong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, ang kanyang sanggol. Ang kanyang anak na 6 na buwan pa lamang sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila gumalaw, isang mahinang sipa na nagsasabing buhay pa sila. Ang sakit ng katawan ay unti-unting nalamangan ng isang mas malalim na hapdi sa kanyang kaluluwa. Bakit ang taong pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ang siya mismong kumuha ng kanyang hininga? Bakit ang pamilyang itinuring niyang kanlungan ang siyang naging impyerno niya? Sa gitna ng katahimikan at amoy ng nasusunog na laman, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Trinidad habang ang kanyang diwa ay unti-unting lumulubog sa kadiliman. Saan na ba nagtatapos ang pagtitiis ng isang babae? At saan nagsisimula ang galit ng isang ina na wala nang mawawala?
Ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang mabigat at malamig na kumot na unti-unting dumudurog sa natitirang piraso ng pagkatao ni Trinidad. Sa loob ng maliit na bodegang yon, na amoy alikabok at kalawang, ang tanging maririnig ay ang kanyang mababaw at gatal na paghinga. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang bubog na humahati sa kanyang lalamunan. Ang hapdi sa kanyang mukha ay hindi humuhupa. Pakiramdam ni Trinidad ay may mga invisible na uod na patuloy na kumakain sa kanyang balat, nanunuot hanggang sa mga buto. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang haplusin ang nasunog na bahagi. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, ang hangin pa lamang na nagalaw ay nagdulot na ng isang matalim na kuryente ng sakit na nagpangiwi sa kanyang buong katawan. Mula sa labas ng manipis na dingding ng bodega, narinig niya ang tawanan. Isang pamilyar na tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Ang tunog ng isang marangyang hapunan. Naririnig niya ang boses ni Doña Imelda, kalmado at tila walang anumang nangyari. Rodrigo, ubusin mo ang iyong pagkain. Kailangan mong maging malakas para sa mga susunod na araw. Isipin mo nga lang na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng ating pangalan. Ang wika ng matanda. Alam ko, Mama, pero ang inay niya kanina, nakakairita ang boses niya. Sagot ni Rodrigo na tila ba ang asawang pinahirapan ay isa lamang sirang radyo na itinapon sa basurahan. Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Trinidad. Mas masakit pa ang kanilang kawalang bahala kaysa sa asidong tumutunaw sa kanyang mukha. Paano nagagawang kumain ng matiwasay ng mga taong itinuring niyang pamilya habang siya ay naghihingalo sa gitna ng mga lumang gamit at dumi? Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, dinala ni Trinidad ang kanyang mga palad sa kanyang sinapupunan. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis at punit-punit na damit, naramdaman niya ang isang mahinang pintig. Anak, patawarin mo si nanay. Bulong niya sa wikang Tagalog na halos hindi na lumalabas sa kanyang labi. Hindi ko akalain na sa mundong ito kita iluluwal, pero pangako, hindi ka mag-iisa. Hanggat tumitibok ang puso ko, poprotektahan kita. Isang luha ang pilit na kumawala sa kanyang kanang mata. Ang tanging bahagi ng kanyang mukha na tila hindi pa ganap na napinsala. Ngunit ang luhang iyon, sa halip na magbigay ng ginhawa, ay nagdala ng panibagong hapdi nang dumaloy ito sa kanyang sugatang pisingi. Napakagatlabi siya, tinitiis na huwag maglabas ng anumang tunog. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan si Doña Imelda sa pagkarinig ng kanyang pagtangis. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang katahimikan sa paligid ay nagiging bingi, maliban na lamang sa paminsan-minsang kaluskos ng mga daga sa madilim na sulok. Ang lamig ng semento ay unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib, ang apoy ng pagmamahal sa kanyang anak, at ang nagsisimulang baga ng pot, ang tanging nagpapanatili sa kanyang malay. Biglang narinig ni Trinidad ang ingay ng isang makina sa labas ng bakuran. Hindi ito ang sasakyan ni Rodrigo. Ito ay isang mas malaki at mabigat na tunog. Sinuden ito ng mga yabag ng mabibigat na sapatos at ang kalansing ng mga bakal. Bumukas ang pinto ng bodega. Ang biglaang pagpasok ng liwanag ay parang mga balaraw na tumusok sa kanyang mga mata. Napapikit siya sa sakit, ngunit narinig niya ang pamilyar at mapang-uyam na boses ni Doña Imelda. Ilabas na ninyo ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa inyo. Dalhin siya sa ospital sa kabilang bayan, yung hindi nagtatanong. Sabihin ninyo, nag-amok ang kanyang kalaguyo at siya ay biktima ng krimen sa labas. Naramdaman ni Trinidad ang marahas na paghawak sa kanyang mga balikat. Itinayo siya ng pilit, dahilan upang umikot ang kanyang paningin. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang isang puting sasakyang may asul na ilaw sa itaas, isang ambulansya. Ngunit sa halip na makaramdam ng pag-asa, ang malamig na titig ni Rodrigo na nakatayo sa may beranda
ang kanyang nakita. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng asawa. Sa halip, may hawak itong mga papel, ang insurance policy na magiging mitsa ng kanilang kayamanan at ng kanyang tuluyang pagkawasak. Isinakay siya sa loob ng sasakyan. Bago tuluyang isara ang pinto, narinig niya ang huling habilin ni Doña Imelda sa mga lalaking kumuha sa kanya. Huwag ninyong hayaang mamatay agad. Kailangan pa nating makuha ang kanyang pirma bago siya tuluyang mawalan ng hininga. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa bahay na naging kulungan niya, niyakap ni Trinidad ang kanyang tiyan. Ang kalsada ay baku-bako at ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay tila nagpapahiwatig ng mas malaking pang-anib. Saan siya dadalhin? At ano ang gagawin nila sa kanya kapag nakuha na nila ang lahat? Pirmahan mo na ito, Trinidad. Huwag mo nang hintayin na pati ang batang nasa loob mo ay madamay sa iyong katigasan ng ulo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang malamig na talim na humihiwa sa gitna ng ingay ng mga sirang bentilador sa loob ng pampublikong ospital. Naroon si Trinidad, nakahiga sa isang kalawanging kama. Ang kanyang buong mukha ay nababalutan ng makapal at maduming benda. Ang tanging nakikita lamang ay ang kanyang isang mata na puno ng pamamaga at ang kanyang mga labi na nangingitim sa tindi ng lagnat. Dahan-dahang inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng manipis na kumot ni Trinidad. Ang amoy ng antiseptic at ang singaw ng mga pasyenteng naghihingalo sa kabilang ward ay lalong nagpabigat sa dibdib ng babae. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil ang bawat paggalaw ng kanyang panga ay nagdudulot ng hapdi na tila binabagbak ang kanyang laman. Ano ito? Hirap na tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ospital. Iyan ang iyong paglaya, sagot ni Imelda, habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas sa leeg, isang matinding kaibahan sa paligid na puno ng dumi at kahirapan. Isang pag-amin na ikaw ay nagtaksil kay Rodrigo, na ang lalaking nakabuntis sa iyo ay ang iyong kalaguyo na siyang nagbuhos sa iyo ng asido dahil sa selos. Pirmahan mo yan at babayaran ko ang lahat ng gastusin mo rito. Kung hindi, hahayaan kitang mabulok dito, kasama ang anak mo. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Isang kasinungalingan, isang malaking paninira. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang matanda. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilanggo ng sarili niyang sakit. Hindi ko magagawa. Hindi ko nagawa iyon, Mama. Ang iyak ni Trinidad. Ang mga luha ay unti-unting nababasa ang benda sa kanyang mukha. Alam ninyo, si Rodrigo ang gumawa nito. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha na kanina ay kalmado ay naging isang maskara ng galit. Lumapit siya sa tenga ni Trinidad at bumulong ng madiin. Ang kanyang hininga ay amoy, mamahaling kape, ngunit puno ng lason. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling, Trinidad. Isang ulila na kinuha namin sa ampunan. Pinakain, binihisan, at binigyan ng pangalan. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Yan bang igaganti mo sa pamilyang nagligtas sa'yo? Ang sirain ang dangal ng anak ko? Isang malaking kahihiyan ang dinala mo sa amin. Ang konseptong iyon, ang utang na loob, ay parang isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Trinidad. Sa loob ng 3 taon, ito ang ginamit nilang panakot sa kanya. Palagi nilang ipinamumuha na wala siyang halaga kung wala sila. At ngayon, pati ang katotohanan ay pilit nilang binabawi gamit ang parehong dahilan. Kung hindi ka pipirma, patuloy ni Imelda habang itinataas ang isang pluma. Huwag kang aasa na may doktor na titingin sa'yo. Huwag mong asahan na may gamot na dadating para sa hapdi ng mukha mo. Hahayaan kitang magdusa hanggang sa mawala ang bata sa sinapupunan mo. Isipin mo ang anak mo, Trinidad. Kaya mo bang makitang mamatay siya dahil lamang sa pride mo? Napapikit si Trinidad. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang tuka ng buwaya
na kumukuha ng bawat piraso ng kanyang pag-asa. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak ang kanyang tanging kahinaan, at alam yon ng matanda. Tiningnan niya ang folder. Nakasulat doon ang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa, ang pagtalikod sa kanyang karapatan bilang asawa, at ang tuluyang pagdurog sa kanyang dangal. Habang nanginginig ang kanyang kamay na abutin ng pluma, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa labas ng pintuan. Ito ay boses ni Rodrigo. Nakausap ang isang lalaking naka-Amerikana. Siguraduhin ninyong maayos ang mga papeles sa insurance, ang sabi ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng kasabikan na parang nanalo sa loterya. Kapag napatunayan na talamak ang kanyang pinsala o kung sakaling, alam niyo na, hindi siya makaligtas. Kailangan kong makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Malulubog ang kumpanya kapag hindi yon pumasok na yung buwan. Tumigil ang mundo ni Trinidad. Ang bawat salita ni Rodrigo ay parang isang kidlat na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang kaisipan. Hindi lamang pala ito tungkol sa pagtatago ng krimen, hindi lamang ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa pera. Ang kanyang buhay, ang kanyang mukha, at ang buhay ng kanyang anak ay may katumbas na halaga sa insurance policy na matagal na palang pinaghandaan ng asawa. Pirma na Trinidad, ang muling pag-uudyok ni Imelda. Hindi na mamalayan na narinig ng manugang ang usapan sa labas. Tumingin si Trinidad sa matanda. Sa kabila ng benda at sakit, ang kanyang isang mata ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Imelda kailanman. Ang matinding put na higit pa sa hapdi ng asido. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pasasalamat ay tila naging isang matigas na bato. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Ngunit bago ito idampi sa papel, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng kanyang mahabang paglalakbay. Kung ang pamilyang ito ay handa siyang patayin para sa pera, bakit pa siya dapat manatiling biktima sa kanilang mga kamay? Iniwan si Trinidad sa gitna ng ingay at baho ng pampublikong ward, isang lugar kung saan ang buhay ay tila walang halaga at ang kamatayan ay isang pangkaraniwang panauhin. Matapos makuha ang pirma na kailangan niya, umalis si Doña Imelda ng walang lingon. Dala ang mga papel na tuluyang nagbaon kay Trinidad sa maling paratang. Nakahiga ang babae sa matigas na kutson na amoy ihi at luma ng gamot. Ang bawat boses na naririnig niya sa paligid, ang hiyaw ng mga sanggol, ang ubo ng mga matatanda, at ang bulungan ng mga nurse ay tila mga haplit ng latigo sa kanyang pandinig. Naririnig niya ang mga mapanghusgang salita mula sa kabilang kama. Iyan daw yung babaeng binuhusan ng asido ng kanyang kalaguyo dahil nahuli siyang may iba pang lalaki, sabi ng isang boses, puno ng pandidiri. Kahit buntis, nagagawa pang magloko. Karapat-dapat lang sa kanyang nangyari, gustong sumigaw ni Trinidad. Gusto niyang sabihin na siya ang biktima, na ang asawa niya ang nag-utos nito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong lupa. Ang kanyang isang mata ay nakatitig lamang sa kisameng may mga butas at mansa ng tubig. Pakiramdam niya ay isa na siyang buhay na bangkay na itinatapon sa hukay, habang dilat pa ang mga mata. Isang dahan-dahang paggalaw sa paanan ng kanyang kama ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Isang matandang babae na may hawak na map at timba ang nakatayo roon. Ang kanyang uniporme ay kupas na, at ang kanyang mga kamay ay kulubot at magaspang. Siya si Aling Nena, ang janitress na kanina pa nakikinig sa mga bulong-bulungan. Dahan-dahang lumapit si Aling Nena at kumuha ng isang basong tubig mula sa kanyang sariling baon. Gamit ang isang maliit na bimpo, dahan-dahan niyang binasa ang mga tuyong labi ni Trinidad. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila, anak. Bulong ng matanda. Ang mga tao, mabilis humusga sa nakikita. Pero ang Diyos ay nakatingin sa puso. Alam ko ang amoy ng kasalanan. At ang mga luha mo, walang amoy ng kasalanan ang mga luha mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman ni Trinidad ang isang munting init sa kanyang dibdib.
Hindi ito ang apoy ng asido, kundi ang init ng isang estrangerong nagmalasakit. Nais niyang magpasalamat, ngunit isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Hindi ito ang hapdi ng kanyang muka. Ito ay isang kakaibang sakit, isang paghilab na tila pinipiga ang kanyang buong pagkatao. Napahawak siya sa gilid ng kalawanging kama. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa bakal. Aling Nena, ang tanging lumabas sa kanyang bibig bago ang isang malakas na pagdaloy ng likido ang naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang kanyang panubigan ay pumutok na, "Naku po, Nars! Ang pasyente sa kama number 10, manganganak na," ang sigaw ni Aling Nena, na tila baboses ng isang anghel sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang mga nurse ay tila hindi nagmamadali. Ang isang nurse na may hawak na clipboard ay lumapit ng dahan-dahan. Ang muka ay puno ng pagkairita. 6 na buwan pa lang ang tiyan niyan, di ba? Abortion ba yan o no? Napakaabala naman ng pasyenteng ito, ang sabi ng nurse, habang hindi man lang tinitingnan ang namimilipit na si Trinidad. Hindi ito aborsyon. Mangangganak siya. Tulungan niyo siya. Ang muling hiyaw ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa galit. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Trinidad ang isang matinding takot. 6 na buwan pa lamang ang kanyang sanggol. Napakaaga. Napakadelikado. Ang kanyang isipan ay binalot ang imahe ni Rodrigo at Doña Imelda. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga plano sa insurance, at ang kanilang pagnanais na mawala siya. Hindi ka mamamatay, anak. Bulong ni Trinidad sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay parang isang panata. Lalaban tayo. Lalaban si nanay para sa'yo. Isang matinding paghilab ang muling dumating. Mas masakit at mas matagal kaysa sa nauna. Ang liwanag sa loob ng ward ay tila unti-unting lumalabo. At ang boses ni Aling Nena ay tila lumalayo. Sa bawat segundo ng kanyang paghihirap, ang tanging alam ni Trinidad ay kailangang mabuhay ang kanyang anak, kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanila. Habang hinihila ang kanyang higaan, patungo sa delivery room na tila isang katayan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Trinidad sa madilim na pasilyo ng ospital. Doon, sa dulo ng dilim, ay tila may isang aninong nakatayo, isang lalaking nakaputing Amerikana na kanina pa nakamasid sa bawat detalye ng kanyang pagdurusa. Huwag ninyong hayaang mamatay ang anak ko. Kahit ako na lang ang mawala, huwag lang ang sanggol ko. Ang boses ni Trinidad ay halos isang mahinang kalos na lamang sa gitna ng malamig at tuyot na silid pang-anganakan. Ang mga ilaw sa itaas ay masyadong maliwanag, tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kanyang anyo. Nakahiga siya sa matigas na metal na mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa gilid, habang ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang malaking alon na nagnanais na hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Huwag ka nang malikot, nakaharang ka sa ginagawa namin. Ang bulyaw ng isang nurse na ang muka ay natatakpan ng maskara, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay sapat na upang maramdaman ni Trinidad ang kawalan ng malasakit nito. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka nagkakaganyan. Kung hindi ka nagloko, di sana ay maayos ang lagay mo. Ang bawat salita ay parang asidong muling ibinubuhos sa kanyang muka. Gustong ipaliwanag ni Trinidad na siya ay inosente, na ang asawa niya ang tunay na halimaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahabang ungol ng sakit. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa muka ay humahalos sa hapdi ng kanyang pag-iri. Isang simponya ng pagdurusa na tila walang katapusan. Biglang bumukas ang pintuan ng silid. Ang tunog ng pagpasok ng isang tao ay mabilis at puno ng otoridad. Anong nangyayari rito? Bakit ganito ang pakikitungo ninyo sa pasyente? Isang malalim at mahinahong boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang lalaking may katangkaran, ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan, ngunit may bahid ng kalungkutan, ang lumapit sa kinalalagyan ni Trinidad. Ito si Dr. Joaquin. Ang kanyang puting Amerikana,
ay tila isang balabal ng kaligtasan sa gitna ng impyernong kinalulubugan ng babae. Doc, ito po yung pasyenteng dinala rito, na biktima rin ng away kalaguyo. Paliwanag ng nurse, na biglang nagbago ang tono ng boses. Hindi siya pinansin ni Dr. Joaquin. Sa halip, lumapit siya sa ulo ni Trinidad. Nakita niya ang makapal at duguang benda na bumabalot sa mukha ng babae. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang panginginig ng mga labi nito at ang pawis na namumuo sa noo. Huminga ka ng malalim, anak. Narito na ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Bulong ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay may kakaibang kapangyarihan na nagpatahimik sa ingay sa loob ng isipan ni Trinidad. Sa isang huling matinding pag-iri, naramdaman ni Trinidad ang isang malaking kawalan sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito ay ang isang tunog na pinakahihintay niya. Ang napakahina. Halos hindi marinig na iyak ng isang sanggol. Isang tunog na parang huni ng isang maliit na ibon na nagsisikap na mabuhay sa gitna ng bagyo. Isang batang babae. Ang sabi ni Dr. Joaquin. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Napakaliit niya, pero napakalakas ng kanyang kapit sa buhay. Nais makita ni Trinidad ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay muling binalot ng dilim dahil sa matinding pagod. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang mainat na kamay na humawak sa kanyang noo. Isang hawak na hindi nagmumula sa obligasyon, kundi sa isang pamilyar na pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Tinitigan ni Dr. Joaquin ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Habang maingat niyang inaayos ang mga benda upang masuri ang pinsala, ang kanyang puso ay biglang kumurot. May kakaiba sa hugis ng mga mata ng babaeng ito. Isang pamilyar na kislap na tila humihila sa kanya pabalik sa isang masakit na alaala. 25 taon na ang nakalilipas. Sino ang babaeng ito na itinapon sa basurahan ng lipunan? Ngunit may mga matang tila nagtataglay ng isang lihim na maaring bumago sa kanyang sariling mundo. Hindi maari. Ang bakas na ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ang boses ni Dr. Joaquin ay nanginginig. Isang tunog na bihirang marinig mula sa isang taong sanay sa paghawak ng buhay at kamatayan. Sa loob ng maliit at pribadong silid kung saan inilipat si Trinidad, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marhang paghinga ng babaeng mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng gamot. Dahan-dahang itinaas ni Joaquin ang kanyang kamay, na tila ba natatakot na baka maglaho ang kanyang nakikita kapag hinawakan niya ito. Sa likod ng kanang tenga ni Trinidad, sa bahaging hindi gaanong naabot ng malupit na asido, ay matatagpuan ng isang maliit na balat sa katawan. Isang birthmark na hugis ng bulaklak na primrose. Ito ay kulay rosas na tila sadyang iginuhit ng tadhana sa puting balat ng babae. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang marahas na ritmo na tila nagnanais na kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng 25 taon, ang imaheng ito ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang nawawalang anak. Ang kanyang munting si Maria Trinidad na kinuha mula sa kanilang tinitirhan nung ito ay sanggol pa lamang. Doc, kailangan niyo na pong pirmahan ang mga papeles para sa laboratorio. Ang boses ng isang nurse ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi tumingin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa birthmark. Iwan mo muna kami, ang tanging sagot niya. Ang boses ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Nang muling mapag-isa, napansin ni Joaquin ang kamay ni Trinidad na mahigpit na nakakuyom. May kung anong bagay siyang hawak, na tila ayaw niyang bitawan kahit sa kanyang pagtulog. Maingat, isa-isang binuksan ni Joaquin ang mga daliri ng babae. Isang maliit at kupas na kuwintas na pilak ang lumabas. Isang medalyon na may nakaukit na bulaklak ng primrose. Ito ang kapares ng singsing na suot ni Joaquin sa kanyang maliit na daliri. Ang mundong kinagnasni ni Joaquin ay biglang gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang bawat piraso ng puzzle
ay nagsimulang magtadpi-tadpi. Ang mga mata ni Trinidad, ang kanyang katatagan sa gitna ng hapdi, at ang medalyong ito, lahat ay itinuturo ang isang katotohanan na tila isang panaginip. Ngunit bilang isang siyentipiko, kailangan niya ng higit pa sa damdamin. Kailangan niya ng katibayan na hindi mabubura ng anumang duda. Maingat siyang kumuha ng sample ng buhok ni Trinidad at inihanda ang kanyang sariling dugo para sa isang lihim na pagsusuri. Lumipas ang 2 araw na tila ba ang bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Habang hinihintay ang resulta, pinagmamasdan ni Joaquin ang sanggol na si Lumina sa loob ng incubator. Ang bata ay maliit, kulubot ang balat, ngunit ang kislap sa mga mata nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa, ang babaeng pumanaw na may dalang pait dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Dumating ang resulta ng DNA test sa loob ng isang selyadong sobre. Hawak-hawak ito ni Joaquin habang nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang papel. Ang kanyang mga mata ay napatigil sa huling bahagi ng dokumento. Isang numero ang nakasulat doon na tila ba sumisigaw sa puting papel. 79% at 79 na puntos. Ang posibilidad na siya, ang ama ng babaeng ito ay ganap at walang pasubali. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa dingding, ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila sa loob ng 25 taon ay tila bumuhos sa isang pagkakataon. Anak ko, ang aking Maria Trinidad. Bulong niya. Ang boses ay basag sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ngunit kasabay ng kanyang kaligayahan ay ang isang matinding galit na tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib. Sino ang may gawa nito? Sino ang nagtapon sa kanyang anak sa impyernong ito? Sino ang naglakas loob na sunugin ang mukha ng kaisa-isa niyang tagapagmana? Sa labas ng silid, narinig ni Joaquin ang mahinang tinig ni Trinidad na nagigising na mula sa kanyang mahimbing na tulog. Ang bawat ungol ng sakit ng babae ay tila isang utos kay Joaquin. Isang utos na hindi lamang para maging isang doktor, kundi para maging isang ama na handang sunugin ang mundo para sa katarungan ng kanyang anak. Tumingin si Joaquin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagiging mapagkalinga patungo sa isang matalim at malamig na determinasyon. Ang mga Valderrama ay walang kaalam-alam na ang babaeng itinuring nilang basura ay ang nawawalang prinsesa ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Anak, hindi ka na mag-iisa. Simula ngayon, wala nang makakasakit sa iyo. Wala na. Ang mga salitang ito ni Dr. Joaquin ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Trinidad, habang ang kanyang diwa ay lumulutang sa pagitan ng anesthesia at katotohanan. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kalinisan, unti-unting iminulat ni Trinidad ang kanyang isang mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Joaquin. Hindi na bilang isang doktor na estranghero, kundi bilang isang ama na may mga matang puno ng pagsisisi at pagmamahal. Nang ipaliwanag ni Joaquin ang tungkol sa DNA, tungkol sa Primrose na medalyon, at tungkol sa batang Maria Trinidad na nawala 25 taon na ang nakalilipas, hindi nakaramdam ng katuwaan ang babae. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding pagguho sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay ng mga Valderrama, ang bawat sampal ni Doña Imelda, at ang bawat panlalait ni Rodrigo, lahat ng iyon ay nagmula sa isang malaking kasinungalingan. Ninakaw nila ang kanyang buhay, at pagkatapos ay sinunog ang kanyang pagkatao. Gusto kong magbayad sila, Papa. Ang unang pagkakataon na binigkas niya ang salitang iyon. Ang boses niya ay mahina, parang kaluskos ng tuyong dahon. Ngunit ang talim ng kanyang determinasyon ay sapat na upang magpatahimik sa buong silid. Magbabayad sila, Beatrice. Ang sagot ni Joaquin
na ibinibigay sa kanya ang kanyang bagong pangalan. Ngunit bago yon, kailangan nating ayusin ang iyong nasirang tahanan, ang iyong muka at ang iyong kaluluwa. Doon nagsimula ang mahabang proseso ng pagbabagong anyo. Ang bawat operasyon ay tila isang paglalakbay patungo sa gitna ng apoy. Naramdaman ni Trinidad, na yon ay si Beatrice, ang bawat hiwa ng anet, ang paglilipat ng balat, at ang masusing pag-aayos ng kanyang mga kalamnan sa mukha. Ang sakit ay hindi na asido, kundi isang masakit na pag-uukit ng isang sining na katarungan ang layunin. Sa loob ng 2 taon, ang ospital ay naging kanyang buong mundo. Habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng puting benda, ginugol niya ang bawat sandali sa pag-aaral. Tinuruan siya ni Joaquin hindi lamang kung paano maglakad ng may dangal, kundi kung paano magsalita, kumilos, at mag-isip bilang isang tunay na San Jose. Ang bawat galaw niya ay kailangang maging kasing talas ng isang espada na nakatago sa loob ng isang mamahaling seda. Isang hapon, habang nakaupo si Beatrice sa tabi ng bintana, maingat niyang hinawakan ang kanyang mga daliri. Wala na ang mga kalyo mula sa pananahi para sa mga Valderrama. Ang kanyang mga kuko ay malinis at maayos na. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang amoy ng bodega at ang malamig na tawa ni Rodrigo. Beatrice, na yon na ang araw. Ang boses ni Joaquin ay may halong kaba at pananabi. Nakatayo si Beatrice sa harap ng isang malaking salamin na natatakpan ng puting tela. Kasama niya sa loob ng silid si Joaquin at ang kanyang anak na si Lumina, na ngayon ay isang malusog at masayahing bata. Dahan-dahang lumapit si Joaquin sa likuran ng kanyang anak at hinawakan ang dulo ng puting benda na huling bumabalot sa mukha nito. Walang anumang tunog sa loob ng silid maliban sa marahang paghinga ni Beatrice. Habang unti-unting tinatanggal ang bawat ikot ng benda, tila bumabagal ang takbo ng oras. Ang huling bahagi ng tela ay nalaglag sa sahig nang walang anumang ingay. Napatingin si Beatrice sa salamin. Ang kanyang hininga ay napatigil. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Trinidad na duguan at pasahan. Ang mukha sa salamin ay may perpektong hubog. Ang balat ay kasing kintab ng porselana at ang mga mata ay may kislap na tila mga bituin sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang hitsura ay nagtataglay ng isang kapangyarihang tila kayang magpaluhod sa sinuman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang bagong pisingi. Malamig ang kanyang balat, ngunit sa ilalim nito ay nararamdaman niya ang isang dumadaloy na pot na ngayon ay naging isang matinding disiplina. Trinidad ay patay na, Papa, bulong niya. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad na parang isang tunay na aristokrata. Ang narito ngayon ay si Beatrice San Jose at handa na siyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Tumingin siya muli sa salamin at isang manipis, misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bago siya tuluyang humakbang palabas ng silid, isang maliit na detalye ang nakita niya sa salamin. Isang anino sa labas ng pinto na tila kanina pa nakamasid. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa loob ng pribadong pasilidad ng kanyang ama. Ang bango ng mamahaling bulaklak at ang banayad na daloy ng musika mula sa mga biolin ay bumabalot sa malawak na bulwagan ng Manila Hotel. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa itaas ay tila mga saksi sa karangyaan ng gabing iyon. Isang charity gala kung saan ang bawat panauhin ay naglalakad na tila mga Diyos at Diyosa ng mataas na lipunan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ningning, may isang presensya na tila nagnanakaw ng lahat ng atensyon. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Dr. Joaquin San Jose, ang kilalang pilantropo at siruhano, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang bisig ay nakakapit ang isang babaeng tila nililok mula sa pinakamahal na porselana.
Nakasuot siya ng isang mahabang bestida na kulay pulang-pula, ang kulay ng nagbabagang uling, ang kulay ng dugong dumanak sa isang madilim na bodega, 2 taon na ang nakalilipas. Siya si Beatriz San Jose. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay may kasamang bigat at dangal. Ang kanyang mukha, na dati ay nababalutan ng hapdi at benda, ay ngayon ay isang obra maestra ng kagandahan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay malamig at malalim na tila isang karagatan sa gitna ng gabi. Sino siya? Ang bulungan ng mga kababaihan na nakasuot ng mga perlas. Isang San Jose? Nayan ko lang nalaman na may anak si Joaquin. Ang sagot ng iba. Habang ang mga kalalakihan ay hindi maalis ang tingin sa misteryosong kagandahan ni Beatriz. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakatayo ang mag-inang Valderrama. Si Doña Imelda, sa kabila ng kanyang mamahaling alahas, ay bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng utang, at ang gabing ito, ang huling pagkakataon nila upang makahanap ng mga bagong mamumuhunan. Sa tabi niya ay si Rodrigo, na mukhang balisa at tila nawawala sa kanyang sarili. Nang dumapo ang tingin ni Rodrigo kay Beatriz, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagkabighani na ngayon lamang niya naramdaman. Ang kagandahan ng babaeng nasa malayo ay tila isang sumpa na humihila sa kanyang buong pagkatao. "Mama, tingnan mo," bulong ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nakapaho kay Beatriz. Sino ang babaeng yan na kasama ni Dr. Joaquin? Tumingin si Imelda at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Isang San Jose. Sila ang may hawak ng mga lupain sa katimugan na gustong-gusto nating makuha. Rodrigo, ito na ang pagkakataon natin. Lapitan mo siya. Gamitin mo ang iyong karisma. Dahan-dahang naglakad si Rodrigo patungo sa kinaroroonan ni Joaquin at Beatriz. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paanyaya sa kapahamakan. Habang papalapit siya, naramdaman ni Beatriz ang pamilya na amoy ng pabango ni Rodrigo. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapasingaw ng put sa kanyang kalamnan. Pinatigas ni Beatriz ang kanyang mukha. Walang anomang emosyon ang lumabas sa kanyang mga mata. Nang tuluyang makatayo si Rodrigo sa kanyang harap. "Magandang gabi, Dr. Joaquin." Ang bati ni Rodrigo, ang boses ay puno ng paimbabaw na galang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Beatriz at dahan-dahang kinuha ang kamay nito upang halikan. At sa napakagandang binibini, "Ako si Rodrigo Valderrama." Isang karangalan na makilala ka. Naramdaman ni Beatriz ang malamig na labi ni Rodrigo sa kanyang balat. Isang matinding pagnanais na sampalin ang lalaki ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malalim, malambing at puno ng misteryo. Isang boses na malayo sa gasgas na tinig ni Trinidad. "Beatriz San Jose," ang maikli niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Rodrigo. Tila binabasa ang bawat kasinungalingan sa loob nito. Beatriz. Isang napakagandang pangalan para sa isang napakarikit na babae. Ang sabi ni Rodrigo, ang kanyang titig ay puno ng pagnanasa. Tila ba nakita dati? May kakaiba sa iyong mga mata na parang pamilyar sa akin. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatriz. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Marahil ay sa iyong mga panaginip lamang, Ginang Valderrama? O baka naman sa iyong mga bangungot?" Napatigil si Rodrigo. Isang kaba ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong nawala nang haplusin ni Beatriz ang kanyang sariling kwintas na pilak. Ang medalyon na may primrose na ngayon ay nababalutan na ng mga diamante. Sa mga sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kuryenteng bumabalot sa hangin. Hindi alam ni Rodrigo
na ang babaeng nais niyang akitin ay ang asawang pinaniniwalaan niyang nabulok na sa limot. At hindi niya alam na sa likod ng magandang mukhang iyon, ang bawat tibok ng puso ni Beatrice ay isang bilang ng mga araw bago ang kanyang tuluyang pagbagsak. Bago pa man makasagot si Rodrigo, isang lalaki na may matikas na tindig ang lumapit sa likuran ni Beatrice at inilagay ang kamay sa kanyang baywang. Ito ang misteryosong lalaki na nakita niya sa salamin noong nakaraang kabanata. Si Gabriel, ang kanang kamay ni Joaquin na may sariling madilim na nakaraan. Beatrice, kailangan na nating magsimula, ang sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng babala habang matalim na nakatingin kay Rodrigo. Lumingon si Beatrice kay Rodrigo sa huling pagkakataon. Hanggang sa muli, Rodrigo. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga investment na nais ninyong pasukin. Habang naglalakad palayo si Beatrice, naiwan si Rodrigo na tila tulala. Ngunit sa kanyang isipan, isang imahe ang biglang pumasok. Ang amoy ng nasusunog na tela at ang iyak ng isang babae sa dilim. Bakit sa bawat ngiti ni Beatrice, nararamdaman niya ang isang malamig na hapdi na tila asidong tumutulo sa kanyang konsensya? Masyado kang mapangahas sa iyong mga tingin, Rodrigo. Akala ko ba ay tapat kang asawa sa iyong namayapang kabiyak? Ang tinig ni Beatrice ay kasing lamig ng alak na nasa loob ng kanyang baso. Ngunit may kasama itong tamis na tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Rodrigo. Nakatayo sila sa balkonahe ng Manila Hotel, malayo sa ingay ng mga tao sa loob. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa pulang sutla ng kanyang bestida, na tila ba ang tela mismo ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatitig si Rodrigo sa kanya. May kung anong magnetismo sa babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat kislap ng mga diamante sa leeg ni Beatrice ay tila nanunukso sa kanya. Hinihila siya palapit sa isang apoy na alam niyang maaaring tumupok sa kanya. Ang nakaraan ay nakaraan na, Beatrice, sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na upang maamoy ang halimuyak ng babae. Isang bango ng mamahaling rosas na may halong amoy ng ulan. Ang aking asawa, siya ay isang malungkot na bahagi ng aking buhay. Ngunit ikaw ay isang bagong kabanata na nais kong basahin ng paulit-ulit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatrice. Ang salitang malungkot na bahagi ay parang isang sampal na nagpasingaw ng put sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang anyo. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa rehas ng balkonahe. Ipinapakita ang kanyang perpektong profile sa ilalim ng dilaw na ilaw ng hotel. Mapanganib ang magbasa ng kabanatang hindi mo pa kilala, Rodrigo, ang hamon ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa malayo. Baka sa huli ay malunod ka sa mga salitang hindi mo maintindihan. Handa akong malunod, basta't ikaw ang karagatan, ang banat ni Rodrigo. Ang kanyang karisma na dati ay ginagamit niya upang makuha ang loob ni Trinidad, ay ngayon ay nakatuto kay Beatrice. Sa loob ng bulwagan, hindi mapakali si Doña Imelda. Mula sa malayo, nakikita niya ang kanyang anak na tila isang asong nakabuntot sa misteryosong tagapagmana. May kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang aura ni Beatrice San Jose ay masyadong malakas, masyadong perpekto, na tila ba ito ay isang maskara na sadyang ginawa para sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa balkonahe. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang babala. Rodrigo, kailangan na nating magpaalam sa ating mga panauhin, ang singit ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na tamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Beatrice. Miss San Jose, pasensya na sa aking anak. Masyado siyang nadadala ng kagandahan ng gabi. Lumingon si Beatrice at bahagyan yumukod bilang paggalang, isang galaw na puno ng aristokrasya. Walang anuman, Doña Imelda. Masarap kausap ang inyong anak. Marami siyang
Kwento. Tinitigan ni Imelda ang mukha ni Beatriz. May pamilya na kislap sa mga mata ng babaeng ito na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang ibinoon sa limot. Ngunit bago pa niya ito mahanap sa kanyang alaala, dahan-dahang kinuha ni Beatriz ang kanyang shawl. "Mauna na ako, Rodrigo, Doña Imelda," ang paalam ni Beatriz. Habang naglalakad siya palayo, sinadya ni Beatriz na dumaan ng napakalapit kay Rodrigo. Ang dulo ng kanyang shawl ay humaplos sa braso ng lalaki. Sa sandaling iyon, isang amoy ang biglang humulagpos mula sa balat ni Beatriz. Isang amoy na hindi rosas, hindi ulan, kundi ang amoy ng isang particular na sabon na ginagamit noon ni Trinidad kapag siya ay naglalaban ng kanilang mga damit sa lumang bahay. Napatigil si Rodrigo. Ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Ang amoy na iyon ay parang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg mula sa dilim. "Rodrigo, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Imelda nang mapansin ang pamumutla ng anak. Hindi sumagot si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa papalayong anino ni Beatriz. Bakit sa gitna ng karangyaan at kagandahan ng babaeng iyon, bigla niyang naramdaman ang amoy ng kahirapan at ang iyak ng isang babaeng namimilipit sa hapdi? Ang katanungang iyon ay tila isang sumpa na nagsimulang bumulong sa kanyang pandinig, habang ang anino ni Beatriz ay unti-unting nilalamon ng dilim ng pasilyo. "Hindi ako naglalagay ng puhunan sa isang barkong palubog na, Rodrigo. Ngunit dahil mukhang porsigido ka, gagawa ako ng isang pagkakataon para sa iyo." Ang tinig ni Beatriz ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim habang nakaupo siya sa likod ng kanyang malawak na mesang yari sa madilim na kahoy. Sa loob ng kanyang opisina sa itaas na palapag ng San Jose Holdings, ang tanawin ng lungsod ng Makati ay tila isang maliit na palaruan sa kanyang paanan. Ang bawat kagamitan sa loob ng silid ay sumisigaw ng kapangyarihan. Isang matinding kaibahan sa unti-unting gumuho na kaharian ng mga Valderrama. Nakatayo sa harap niya si Rodrigo. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga balanse ng kanilang kumpanya. Baka sa kanyang mukha ang puyat at ang bigat ng obligasyon. Ang kanyang dating makinis na barong ay tila may mga gusot na hindi na kayang plansahin ng anomang yaman. "Beatriz, kailangan namin ng 50 milyong piso para lamang maitigil ang foreclosure ng aming mga bodega sa Cavite." Ang pagsusumamo ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang paimbabaw na ngiti. "Ang proyektong ito, ang Primrose Estates, ay ang magliligtas sa amin. Kailangan lang namin ng isang kasosyong katulad mo." Isang dahan-dahang pag-ikot ng kanyang upuan ang ginawa ni Beatriz. Pinagmasdan niya ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang buong mundo. Ngayon, nakikita niya lamang ang isang maliit na taong handang ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera. "Primrose Estates," pag-uulit ni Beatriz. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa gilid ng kanyang baso ng tubig. Napakagandang pangalan, ngunit bilang isang negosyante, kailangan ko ng garantiya. Hindi sapat ang iyong mga salita, Rodrigo. "Ano ang gusto mo?" Mabilis na tanong ni Rodrigo. "Kahit ano, ibibigay ko. Gusto ko ang inyong mansyon at ang lupain sa likod nito bilang collateral." Ang malamig na sagot ni Beatriz. "Kung hindi ninyo mababayaran ang investment sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng ari-arian ng mga Valderrama ay mapupunta sa San Jose Holdings." Napatigil si Rodrigo. Ang mansyon ang huling simbolo ng kanilang danggal. Ito ang kaisa-isang bagay na ipinagmamalaki ni Doña Imelda sa buong lipunan. Ang mawala ito ay parang paghubad sa kanilang pamilya sa harap ng madla. Sa labas ng opisina, narinig ni Beatriz ang tunog ng mabibigat na hakbang. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pag-aalinlangan. Nakamasid siya kay Beatriz. Tinitingnan ang bawat galaw nito na tila ba isang manghuhula na nagnanais makita ang hinaharap. "Rodrigo,
Bakit kailangang isanla pati ang ating tahanan? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at kasakiman. Miss San Jose, wala na bang ibang paraan? Tumingin si Beatrice sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Doña Imelda, ang katarungan sa mundo ng negosyo ay hindi libre. Ang panganib ay laging may katumbas na halaga. Kung naniniwala kayo sa inyong kumpanya, bakit tayo natatakot? Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng relo sa dingding na tila ba bumibilang sa huling sandali ng kaligayahan ng mga Valderrama. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang kanilang hiya ay nakikipaglaban sa kanilang pangangailangan. Ngunit sa huli, ang takot na maging mahirap ang nanaig. Sige, ang sabi ni Rodrigo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang kinukuha ang kanyang pluma. Pipirmahan ko ang kontrata. Dahan-dahang inilapag ni Beatrice ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila isang bitag na sadyang idinisenyo para sa kanila. Habang dumadampi ang tinta sa papel, naramdaman ni Beatrice ang isang matinding kagalakan sa kanyang dibdib. Isang kagalakang mas matamis kaysa sa anumang tagumpay. Tapos na. Bulong ni Rodrigo matapos lagdaan ang huling pahina. Kailan namin matatanggap ang pondo? Ngayong hapon din, sagot ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Ngunit tandaan ninyo, Rodrigo, ang bawat utang ay may kabayaran. At ang kabayarang ito ay maaaring higit pa sa inyong inaasahan. Nang makaalis ang mag-ina, pumasok si Gabriel mula sa lihim na pinto ng opisina. Hawak niya ang mga kopya ng kontrata na ngayon ay may bisa na ng batas. Nakuha na natin sila, Beatrice. Ang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sa loob ng 6 na buwan, wala na silang matutuluyan. Tumingin si Beatrice sa labas ng bintana, doon sa malayo kung saan naroon ang mansyon ng mga Valderrama. Hindi pa sapat ang 6 na buwan, Gabriel. Gusto ko silang makitang nawawalan ng lahat, habang alam nilang ako ang kumuha nito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tawag mula sa kanyang cellphone ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan. Ang larawan ng kanyang anak na si Lumina, habang naglalaro sa parke na may kasamang mensahe. Ang ganda ng iyong anak, Trinidad. Sana ay hindi siya matulad sa kanyang ina. Nabitawan ni Beatrice ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala na hindi lamang siya ang nagmamasid. May iba pang nakakaalam ng kanyang lihim at ang taong yon ay handang gamitin ang kanyang kaisa-isang kahinaan. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina ni Beatrice ay binalot ng amoy ng tumapon na alak at ang malamig na singaw ng aircon. Ang bawat piraso ng basag na kristal sa sahig ay tila sumasalamin sa nagkapira-pirasong kapayapaan na pilit niyang binuo sa loob ng 2 taon. Hawak ang nanginginig na telepono. Pakiramdam ni Beatrice ay muling bumabalik ang asido sa kanyang muka. Hindi sa balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Gabriel, si Lumina. Ang tanging na isambit niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na hiyaw. Mabilis na lumapit si Gabriel. Sa isang sulyap sa larawan at sa mensahe, ang kanyang panga ay nagtagpo sa tindi ng galit. Huwag kang mag-alala, Beatrice. Nakabantay ang ating mga tao. Walang makakalapit sa bata. Ngunit ang taong nagpadala nito, alam niya kung sino ka talaga. Si Imelda. Bulong ni Beatrice habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ang matandang ahas na iyon, hindi sapat sa kanya ang sirain ng buhay ko. Ngayon, pati ang anak ko ay idadamay niya. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng lumang alikabok. Ang marangyang bulwagan na dati ay sentro ng mga pagtitipon ng mga elite, ay ngayon ay puno ng mga lalaking naka-Amerikana mula sa bangko. Ang bawat gamit na may sticker ng foreclosed
ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Doña Imelda. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ang pamilyang Valderrama ay may pangalan sa bansang ito. Ang sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa pagitan ng galit at kahihiyan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling singsing, ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa utang. Pasensya na po, Doña Imelda. Ngunit ang investment na pinasok ninyo ay hindi nagbunga. Ayon sa kontratang nilagdaan ni Ginoong Rodrigo, ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Ang malamig na sagot ng sheriff. Napasandal sa pader si Rodrigo. Pinapanood ang paglabas ng kanilang mga kagamitan. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay tila gumuho. Ang bawat silya at bawat painting na inilalabas ay tila piraso ng kanyang pagkatao na binabawi ng tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit siya sa kanyang ina. Mama, kailangan natin kausapin si Beatriz. Siya lang ang makakapigil nito. Baka kung hihingi ako ng tawad o kung papayag akong pakasalan siya, baka maibalik niya ang lahat. Ang pagsusumamo ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng buwaya. Isang desperadong hakbang ng isang lalaking hindi sanay na mawalan ng luha at yaman. Pumunta ka sa kanya, Rodrigo. Ang madiing utos ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Gamitin mo ang lahat ng paraan. Kung kailangang lumuhod ka sa harap niya, gawin mo. Ngunit bago iyon, bumaba ang boses ng matanda. Siguraduhin mong alam niya na hawak natin ang kanyang munting sikreto. Ang primrose ay hindi lamang bulaklak. Ito ay isang bakas ng krimen na maaari nating gamitin laban sa kanya. Kinabukasan, sa isang pribadong restaurant na napapalibutan ng mga halaman, muling natagpo sina Beatriz at Rodrigo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang makapal na pader. Nakaupo si Beatriz ng may tuwid na likod. Ang bawat galaw niya ay puno ng kontrol, habang si Rodrigo ay tila isang basang sisiw na humihingi ng awa. Beatriz, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ang aming pamilya. Ang sabi ni Rodrigo, habang pilit na inaabot ang kamay ng babae. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ang buhay ko, ang pangalan ko. Pakasalan mo ako. At sabay nating palagiin ang San Jose Holdings. Isang dahan-dahang pagtawa ang kumawala sa mga labi ni Beatriz. Isang tunog na walang anumang saya, kundi puno ng pait. Pakasalan ka, Rodrigo? Pagkatapos mong sirain ang buhay ng iyong unang asawa? Sa tingin mo ba ay ganon ako katanga? Alam ko nagkamali ako kay Trinidad. Ang sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay naninginig. Pero ikaw, iba ka. Ikaw ang gusto ko ngayon. Iba nga ba ako, Rodrigo? Ang tanong ni Beatriz, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa lalaki. O baka naman, ang hinahanap mo lang ay ang pera ko para pambayad sa iyong mga utang? Bago makasagot si Rodrigo, inilabas ni Beatriz ang kanyang telpono at ipinakita ang larawan ni Lumina. Ang taong nagpadala nito ay magbabayad ng higit pa sa kanilang buhay. Sabihin mo sa iyong ina, Rodrigo, na ang asidong ibinuhos ninyo sa akin noon ay wala pang kalahati ng apoy na ibabalik ko sa inyo ngayon. Napatigil si Rodrigo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagdibok. Ang salitang sa akin ay umalingaw sa kanyang pandinig na parang isang malakas na kulog. Tumingin siya sa mga mata ni Beatriz. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit na yon ay puno na ng nagniningas na puot. Trinidad? Ang pabulong niyang tanong. Ang kanyang buong katawan ay tila nanigas sa tindi ng gulat at takot. Tinitigan siya ni Beatriz na matagal. Isang titig na tila ba, binubura ang bawat alaala ng kanilang nakaraan. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, ay tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Ang mansyon ninyo ay akin na, Rodrigo. At sa loob ng 24 oras, gusto kong makita kayong mag-ina na nasa kalsada. Doon, kung saan nararapat ang mga taong tulad ninyo. Habang naglalakad palayo si Beatriz,
Naiwan si Rodrigo na nakatulala sa hangin. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod sa kanyang huling pag-asa. Ngunit sa kanyang likuran, isang anino ang mabilis na lumapit. Si Gabriel, na may hawak na isang itim na folder. Hindi pa tayo tapos, Rodrigo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng panganib. May isang bagay pa kaming nalaman tungkol sa insurance policy na nilagdaan mo. At sigurado akong hindi ito magugustuhan ng mga awtoridad. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ang hiyaw ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa malawak. Ngunit walang laman na bulwagan ng mansyon ng mga Valderrama. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang basag na kampana, pilit na kumakapit sa dangal na unti-unti nang nilalamon ng kawalan. Sa paligid niya, ang mga tauhan ng bangko ay patuloy sa paglalabas ng mga huling kagamitan. Ang malaking piano na yari sa ivory, ang mga antigong silya, at ang mga dambuhalang salamin na dati ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Sa isang sulok, nakaupo si Rodrigo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader na may mansa ng tinanggal na painting. Hawak niya ang isang bote ng alak. Ang amoy nito ay humahalo sa amoy ng alikabok na nalilika ng bawat hakbang ng mga kargador. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila isang taong nakasaksi sa sarili niyang burol. Rodrigo, tumayo ka riyan. Huwag kang magmukhang talunan. Ang bulyaw muli ni Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng desperasyon at takot sa kanyang tinig. Wala na, Mama. Wala na. Ang pabulong na sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ang babaeng yon, si Beatriz, si Trinidad, kinuha niya na ang lahat, pati ang hininga ko. Parang kinuha na rin niya. Samantala, sa loob ng isang pribadong sasakyan na nakaparada sa tapat ng mansyon, pinagmamasdan ni Beatriz ang eksena mula sa likod ng madilim na salamin. Nakasuot siya ng isang itim na terno. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat piraso ng kasangkapang inilalabas mula sa bahay na yon ay tila isang tinik na tinatanggal mula sa kanyang puso. Masakit ba, Beatriz? Ang mahinahong tanong ni Gabriel na nasa tabi niya. Hindi, Gabriel. Ang sakit ay para sa mga may pakiramdam pa. Ang malamig na sagot ni Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa papalayong piano. Ang nararamdaman ko ngayon ay isang kakaibang katahimikan. Ang katahimikan bago ang huling paghampas ng bagyo. Pinuksan ni Beatriz ang isang itim na folder sa kanyang kandungan. Naroon ang mga dokumento ng insurance fraud na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Mga ebidensya na si Rodrigo mismo ang pumeke ng mga lagda ni Trinidad habang ang huli ay nag-aagaw buhay sa bodega. Isang krimen na hindi lamang katarungang sibil ang katapat, kundi mahabang taon sa loob ng rehas. Handa na ang lahat para sa bukas, sa anibersaryo ng Valderrama Foundation, ang ulat ni Gabriel. Inimbitahan ni Doña Imelda ang lahat ng media. Akala niya ay magagamit niya ang gabi na yon upang humingi ng simpatya at idaan sa hiya ang lahat para makuha ang pondo ng publiko. Isang manipis at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Beatriz. Hayaan natin siyang magsalita. Hayaan nating maniwala ang buong mundo na siya ay isang biktima. At sa oras na marating niya ang pinakamataas na bahagi ng kanyang kasinungalingan, doon natin ipapakita ang muka ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Beatriz ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang leeg. Doon sa ilalim ng kanyang mga diamante, nararamdaman pa rin niya ang tila hapdi ng nakaraan. Sa kanyang isipan, narinig niya muli ang tawa ni Imelda sa gabi ng kanyang trahedya. Isang tawa na ngayon ay papalitan niya ng isang habambuhay na pagsisisi. Bago umandar ang sasakyan, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa mansyon at tumakbo patungo sa kanilang kinalalagyan. Si Rodrigo, na may mukhang puno ng luha at pagmamakaawa, ay pilit na kumakatok sa salamin ng sasakyan ni Beatriz. Trina!
Alam kong ikaw yan! Trina, patawarin mo ako! Gagawin ko ang lahat! Trina! Ang hiyaw ni Rodrigo. Ang kanyang mga palad ay dumadampi sa malamig na salamin ng kotse. Hindi kumurap si Beatrice. Hindi rin siya tumingin sa direksyon ni Rodrigo. Para sa kanya, ang lalaking nasa labas ay isa na lamang ingay na kailangang burahin sa kanyang bagong mundo. Ipaandar mo na ang sasakyan, Gabriel, ang utos ni Beatrice. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Marami pa tayong dapat ihanda para sa grand party ni Doña Imelda. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan si Rodrigo na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay dumi-dumi sa lupa. Ngunit sa itaas ng mansyon, nakatayo si Doña Imelda sa beranda, hawak ang isang lumang litrato ni Trinidad. Isang litratong may bakas ng dugo. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ng matanda. Isang huling sugal na maaaring magpabagsak hindi lamang kay Beatrice, kundi sa lahat ng mga San Jose. Kung lulubog ako, Trinidad, sisiguraduhin kong kasama kita sa ilalim ng lupa. Ang bulong ni Imelda sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kabaliwan na wala ng kinatatakutan. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera at ang nakakasilaw na liwanag ng mga flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa huling gabi ng pagpapanggap. Ang malawak na bulwagan ng isang mamahaling hotel ay puno ng mga bulaklak na puti. Ngunit ang amoy ng mga ito ay tila humahalo sa malansang amoy ng pagkabulok ng isang sikretong hindi na kayang itago. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamahal na terno at ang mga perlas na tila mga luha ng mga taong kanyang inapakan. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mansyon, pilit niyang pinapanatili ang anyo ng isang reyna. Sa kanyang tabi ay si Rodrigo, na mukhang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay balisa at pilit na umiiwas sa tingin ng mga mamamahayag. Ang Valderrama Foundation ay itinayo sa pundasyon ng dangal at pagtulong. Ang simula ng talumpati ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na emosyon. Marami tayong pagsubok na kinaharap, kabilang na ang mga paninira ng mga taong inggit sa ating pangalan. Ngunit ang katotohanan ay laging mananaig. Isang dahan-dahang pagpindot sa malaking pinto ng bulwagan ang naging mitya ng pananahimik ng lahat. Pumasok si Beatrice San Jose. Hindi siya nakasuot ng pula sa pagkakataong ito. Suot niya ang isang puting-puting bestida na tila sumisimbolo sa isang bagong simula. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng gabi. Ang katotohanan ay mananaig nga, Doña Imelda. Ngunit hindi ang iyong bersyon ng katotohanan. Ang tinig ni Beatrice ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit may kasamang awtoridad na nagpatahimik, maging sa mga bulong ng mga panauhin. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Huminto siya sa tapat ng projector screen na nasa likod ni na Imelda. Sa isang hudyat mula kay Gabriel na nasa gilid, ang dating presentasyon ng foundation ay biglang nagbago. Ang buong bulwagan ay binalot ng sabay-sabay na pagpigil ng hininga. Sa dambuhalang screen, lumabas ang isang madilim na video. Ang security footage mula sa lumang bodega ng mga Valderrama 2 taon na ang nakalilipas. Kahit walang tunog sa simula, sapat na ang makita ang isang lalaking may hawak na bote at isang babaeng buntis na namimilipit sa sakit sa sahig para manginig ang lahat sa galit. Ano ito? Itigil ninyo ito! Ang hiyaw ni Imelda, pilit na hinaharangan ng screen. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang audio. Ang boses ni Rodrigo ay narinig ng lahat, malinaw at talamak. Sawang-sawa na ako sa iyo, Trinidad. Ang insurance mo ang magliligtas sa amin. Sinundan ito ng malamig na tawa ni Imelda habang isinasara ang pinto ng bodega. Ang ingay ng mga kamera ay naging mas mabilis. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Ang muka ni Rodrigo ay naging kasing puti ng papel, habang si Imelda ay tila isang rebultong unting nagkakadurog-durog sa harap ng madla. Hindi yan totoo!
Gawa-gawa lang yan! Ang sigaw ni Imelda. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng pagkamuhi ng mga tao. Lumapit si Beatriz sa mikropono. Tinitigan niya si Rodrigo ng diretso sa mga mata. Ang asidong ibinuhos mo sa akin, Rodrigo, ay hindi nakasira sa aking kaluluwa. Tinunaw nito ang aking kahinaan at pinalitan ito ng bakal. Dahan-dahang itinaas ni Beatriz ang kanyang kamay sa kanyang muka, tila may hinahanap sa likod ng kanyang tenga. Trinidad ay narito pa rin, at siya ang tatapos sa inyong kasamaan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay tumatagos sa malalaking bintana ng hotel. Pumasok ang isang pangkat ng mga awtoridad, hawak ang mga warrant of arrest para sa insurance fraud, attempted murder, at kidnapping. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Rodrigo kay Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nangiinig sa pagtatangkang hawakan ang babae. Trina, patawarin mo ako. Mahal kita. Isang matinding sampal ang isinalubong ni Beatriz. Isang sampal na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga gabing umiyak siya sa dilim. Ang pag-ibig mo ay kasing baho ng lason, Rodrigo. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Habang pilit na pinopusasan si Doña Imelda, ang matanda ay biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga perlas ay naputol at nagkalat sa sahig, na tila mga butil ng buhangin na tinangay ng agos. Ang kanyang hiya na pinakaingatan ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Ngunit sa huling sandali bago ilabas si Rodrigo, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung mabubulok ako sa kulungan, Trina, huwag mong kakalimutan na ang anak mo ay may dugo ko. Hinding-hindi mo maiaalis ang bakas ko sa buhay mo. Napatigil si Beatriz. Ang kagalakan ng hustisya ay biglang nabalot ng isang malamig na kaba. Tumingin siya kay Gabriel na ang muka ay biglang naging seryoso habang tumitingin sa kanyang telepono. Beatriz. Si Lumina, ang bulong ni Gabriel. Nawawala ang mga gwardiya sa bahay ng iyong ama. Nasaan ang anak ko? Gabriel, huwag kang magbibiro ng ganyan dahil baka hindi ko kayanin. Ang tinig ni Beatriz ay isang matinis na pagsamo na tila bumasag sa lahat ng kristal na nasa loob ng maranyang bulwagan. Ang teleponong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig ng mga daliri at bumagsak sa alpombra ng walang anumang tunog. Sa isang sandali, ang lahat ng tagumpay niya, ang pagkakakulong ni Rodrigo at Imelda, ang pagbawi sa kanyang dangal, at ang pagyuko ng kanyang mga kaaway, ay biglang nawalan ng saysay. Ang katarungan ay isang mapait na pagkain, kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang munting, si Lumina. Naramdaman ni Beatriz ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang maranyang puting bestida na suot niya, na kanina ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, ngayon ay tila isang mabigat na kadenang pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat kislap ng mga hiya sa kanyang leeg ay tila mga maliliit na pangil na tumutusok sa kanyang balat. Beatriz, kumapit ka. Narito ang kotse. Kailangan makarating tayo sa bahay ni Dr. Joaquin sa lalong madaling panahon. Ang mabilis na wika ni Gabriel habang inaalalayan ang babae sa kanyang mga braso. Sa loob ng sasakyan, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Pinagmamasta ni Beatriz ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas sa bintana. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang nakangiting mukha ng kanyang anak. Naalala niya ang bawat mahinang sipa nito nung nasa loob pa siya ng madilim na bodega, ang bawat puyat sa ospital, at ang bawat tawa nito na siyang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Nang makarating sila sa mansyon ng mga San Jose, ang katahimikan sa paligid ay nakabibini. Ang malaking gate ay nakabukas ng malawak at ang mga gwardiyang dati ay matitikas na nakatayo ay ngayon ay nakahandusay sa damuhan. Walang malay, ngunit humihinga pa. Mabilis na tumakbo si Beatriz papasok sa loob. Ang tunog ng kanyang mga takong sa simento ay tila isang babala ng kamatayan. Lumina! Anak! Nasaan ka?
ang hiyaw ni Beatriz na umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Tumakbo siya patungo sa nursery, ang silid na puno ng mga laruan at amoy ng pulbos. Ngunit ang unang nakita niya ay ang nakatumbang incubator na ginamit noong bagong silang pa lamang ang bata, at ang paboritong manika ni Lumina na punit-punit na sa sahig. Naroon si Dr. Joaquin, nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulhol. Papa, nasaan ang apo mo? Ang pabulong na tanong ni Beatriz. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Dahan-dahang iniangat ni Joaquin ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng maliit na mesa ng bata, ay may isang itim na sobre. May nakasulat doon sa pulang tinta na tila sariwang dugo. Ang isang anak para sa isang pamilya. Magkita tayo sa lumang pier kung saan itinapon ang iyong barong. Si Mang Jose, ang driver ng mga Valderrama, ang paos na wika ni Joaquin. Siya ang kumuha sa bata bago pa dumating ang mga pulis sa hotel. Inutusan siya ni Imelda bilang huling alas kung sakaling mabigo sila. Naramdaman ni Beatriz ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Ang driver na nakasaksi sa kanyang pagdurusa, ang taong nanahimik habang binubuhusan siya ng asido, ay siya ring kumuha sa kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Huwag kayong tatawag ng pulis, Gabriel, ang utos ni Beatriz. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang mapanganib na kalmado. Pero Beatriz, mapanganib ang taong iyon! Wala na siyang mawawala! Ang pagtuto ni Gabriel. Tumingin si Beatriz sa punit-punit na manika sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Wala na rin akong mawawala, Gabriel. Pinatay nila si Trinidad 2 taon na ang nakalilipas. At kung kailangang maging isang halimaw ako para mailigtas ang anak ko, gagawin ko. Habang papalabas siya ng mansyon, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga huling alahas na pag-aari niya, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina na ang mukha ay ginawa mula sa katarungan, ngunit ang puso ay muling dinudurog ng tadhana? Ang gabi ay tila naging mas madilim, at ang amoy ng dagat mula sa malayo ay tila nagdadala ng amoy ng kalawang at luma ng galit. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, ang tanging naghihintay ay ang isang aninong handang sumira sa kanyang huling pag-asa, isang maling galaw, Trinidad. At makikita mo kung paano lumulubog ang hinaharap mo sa maruming tubig na ito. Ang boses ni Mang Jose ay kasing gas-gas ng mga kalawanging bakal sa lumang pier ng Maynila. Nakapayo siya sa dulo ng sirang tulay na kahoy, hawak ang isang maliit at gumagalaw na balot ng kumot. Sa ilalim ng malamig at madilaw na ilaw ng post, ang bawat hininga ni Beatriz ay tila may kasamang alat ng dagat at pait ng nakaraan. Ito ang lugar kung saan 2 taon na ang nakalilipas. Itinon ni Rodrigo ang duguang Barong Tagalog. Ang lugar kung saan inakala ng lahat na natapos na ang kwento ni Trinidad. Naninginig ang mga kamay ni Beatriz. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapakos sa balot na hawak ng lalaki. Ang hangin ay amoy na bubulok na isda at kalawang, isang amoy na tila nanunuot sa kanyang mamahaling bestida na ngayon ay punit-punit na sa dulo. Mang Jose, maawa kayo. Wala kayong kinalaman sa gulo namin ng mga Valderrama, ang pagsusumamo ni Beatriz. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ibibigay ko ang lahat ng pera, ang lahat ng alahas na ito. Pakawalan mo lang ang anak ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa driver. Pera? Akala mo ba pera lang ang gusto ni Doña Imelda? Gusto niyang maramdaman mo ang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa mo sa kanila. Sa loob ng 24 oras, winasak mo ang isang pamilyang pinaglingkuran ko ng 30 taon. Dahan-dahang lumapit si Beatriz. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng marupok na kahoy ay naglalabas ng tunog ng pag-aray ng materyales. Ang kanyang puso
ay tila isang tambol na nagpapabilis ng kanyang kaba. Nakita niya ang maliit na kamay ni Lumina na lumabas mula sa kumot. Isang munting galaw na tila humihingi ng saklolo. Ang pamilyang sinasabi mo ay mga halimaw, Mang Jose. Nakita mo kung paano nila ako sinunog? Nakita mo kung paano nila ako itinapon? Ang hiyaw ni Beatriz. Ang kanyang pot ay muling nagliliyab sa kanyang dibdib. Gusto mo bang maging bahagi ng kanilang kasamaan hanggang sa huli? Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalinlangan habang nakatingin sa dagat na madilim at tila walang hanggan ang lalim. Sa mga sandaling iyon, isang mabilis na anino ang gumalaw mula sa likod ng mga container van. Si Gabriel. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel, isang malakas na tunog ng pagkakasa ng baril ang narinig ni Beatriz. Hindi kay Mang Jose, kundi mula sa isang figurang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim sa dulo ng pier. Si Rodrigo. Nakatakas si Rodrigo mula sa pagkakapiit ng mga pulis habang inililipat siya ng sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawala na sa katinuan. Hawak niya ang isang baril na nakaturo sa sarili niyang anak at kay Mang Jose. "Bitawan mo ang bata, Jose! Akin ang batang yan! Yan ang huling alas ko para hindi ako mabulok sa kulungan!" Ang sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Nabitawan ni Beatriz ang bag ng mga alahas. Ang tunog ng pagbagsak ng mga diamante sa semento ay tila walang halaga sa gitna ng panganib. Naroon siya sa pagitan ng isang lalaking desperado at isang lalaking baliw, habang ang kanyang anak ay nakalawit sa itaas ng malalim na karagatan. "Rodrigo, wag! Anak mo yan!" Ang pabulong na iyak ni Beatriz. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Tumingin si Rodrigo kay Beatriz, isang tingin na puno ng pait at pagsisisi na huli na para sa lahat. "Wala na akong anak, Trina. Wala na akong ina. Wala na akong kumpanya. Kung hindi ako magkakaroon ng bagong simula gamit ang batang ito, walang sino man sa atin ang uuwing masaya." Isang marahas na paghila ang ginawa ni Rodrigo kay Mang Jose, at sa gitna ng kanilang pag-aagawan, ang balot na naglalaman kay Lumina ay dahan-dahang nadulas mula sa mga bisig ng matanda. Narinig ni Beatriz ang sarili niyang hiyaw na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa habang pinapanood ang kanyang anak na nahuhulog patungo sa madilim at malamig na tubig ng Manila Bay. Nang walang pag-aalon-pag-aalinlangan, tumalon si Beatriz. Ang kanyang katawan ay tila isang palaso na tumago sa malamig na ibabaw ng tubig. Sa ilalim ng dagat, ang lahat ay tahimik at madilim. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang munting liwanag na unt-unting lumulubog. Ang bawat pintig ng puso ni Beatriz sa ilalim ng malamig na tubig ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya na hindi siya pwedeng sumuko. Ang kadiliman ng dagat ay tila nagnanais na lamunin siya. Ngunit ang puting tela ng kumot ni Lumina na unti-unting lumulubog ay nagsilbing bituin sa gitna ng kanyang kawalan. Ang kanyang mga paro-paro sa baga ay tila nagnanais ng kumawala habal sa kakulangan ng hangin. Ngunit ang bawat hapdi ng kanyang katawan ay binaliwala niya para sa kanyang anak. Sa wakas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malambot na tela. Hinila niya ito ng buong lakas at niyakap ang maliit na katawan ni Lumina sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na paggalaw ng tubig ang naramdaman niya mula sa itaas. Isang kamay ang humawak sa kaning balikat, si Gabriel. Gamit ang huling lakas ni Beatriz, nagtulungan silang makaahon sa ibabaw ng naggangalit na alon. Pagkaahon nila, ang unang tunog na narinig ni Beatriz ay hindi ang hiyaw ng mga sirena o ang sigaw ni Rodrigo, kundi ang mahina at gatal na ubo ni Lumina. Isang tunog ng buhay. Isang tunog ng muling pagsilang. "Anak, Lumina, salamat sa Diyos." Ang pabulong na iyak ni Beatriz habang nakahiga sila sa madulas na kahoy ng pier.
Niyakap niya ang bata ng napakahigpit. Tila ba nais ding ibalik ito sa loob ng kanyang sariling katawan upang masigurong ligtas na ito. Sa kabilang dulo ng pier, nakita ni Beatriz ang huling pagbagsak ng mga Valderrama. Si Rodrigo ay nakadapa sa semento, ang mga kamay ay nakaposas na, habang pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kaisa-isa na lamang itong kawalan ng pag-asa. Si Doña Imelda naman ay nakaupo sa loob ng isa pang sasakyan. Ang kanyang mukha ay nakatalikod sa lahat. Ang kanyang hiya ay naging isang habambuhay na kulungan na mas masahol pa sa rehas na bakal. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng isang mas malalim na katahimikan. Nakatayo si Beatriz sa harap ng isang malawak na harden ng Primrose sa labas ng kanyang bagong tayong foundation, ang hiyas ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa hapon ay humahaplos sa kanyang mukha, na ngayon ay wala ng benda, kundi ang natural na ganda ng isang babaeng nagtagumpay sa apoy. Dahan-dahang lumapit si Dr. Joaquin, dalang isang tasa ng tsaa. Beatriz, may mga panauhing ka sa loob. Ang mga kababaihang tinutulungan ng foundation, nais nilang magpasalamat sa iyo. Numiti si Beatriz, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Susunod na ako, Papa. Gusto ko lang munang namnamin ang hangin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat. Wala na ang mga kalyo. Ngunit sa likod ng kanyang tenga, hinahaplos niya ang maliit na tahi. Ang natitirang bakas ng kanyang nakaraan. Hindi na niya ito itinuturing na kapintasan. Ito ay ang kanyang medalya ng karangalan. Mama, look! Flowers! Ang masayang sigaw ni Lumina, habang tumatakbo patungo sa kanya, bit-bit ang isang pirasong bulaklak. Pinuhat ni Beatriz ang anak at hinalikan ito sa no. Sa malayo, ang Manila Bay ay tahimik na, ang mga alon ay malumanay na humahalik sa pampang. Ang pot na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay wala na. Pinalitan ng isang malalim na kapatawaran, hindi para sa mga Valderrama, kundi para sa kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging martyr, at ngayon, handa na siyang maging reyna ng sarili niyang buhay. Nakahinga na tayo, anak, bulong ni Beatriz sa hangin. Wala na ang gabi. Narito na ang ating umaga. Habang papalubog ang araw, ang anino ng mag-ina ay unti-unting humaba sa ibabaw ng mga bulaklak, isang larawan ng kapayapaan na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang asido o kasinungalingan. Ang Trinidad na dati ay biktima ay tuluyan ng pumanaw, at ang Beatriz na narito ngayon ay ang patunay na ang pag-ibig, katarungan at pag-asa ay laging mas malakas kaysa sa anumang dilim. Ang mga bakas ng kahapon ay hindi nahapdi, kundi mga palamuti ng isang babaeng nagwagi sa gitna ng apoy. Sa malawak na beranda ng hiyas ng pag-asa, ang amoy ng mga primrose ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Isang kombinasyon na nagpapaalala kay Beatriz na ang bawat bagyo ay may dalang paglilinis. Ang mga pader ng center na ito ay hindi lamang gawa sa semento at pintura, kundi sa mga pangarap ng mga kababaihang dati ay itinapon din sa dilim. Ngunit ngayon ay natututo na muling tumayo. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Beatriz ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng opisina, hindi na niya nakikita ang Trinidad na biktima ng asido. Ang nakikita niya ay si Beatriz San Jose, isang babaeng may buong dangal at pusong marunong nang magpahalaga sa sarili. Ang mga peklat sa kanyang kaluluwa ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagnanaknak. Sila ay naging mga pilat na nagpapatunay na siya ay nakaligtas. Napangiti siya nang maalala ang huling balita mula sa loob ng pambansang bilangguan. Si Doña Imelda ay wala ng mga perlas na hahawakan. Ang tanging kasama niya sa loob ng malamig na rehas ay ang kanyang sariling anino at ang hiya na pilit niyang itinago, ngunit ngayon ay nakabukas na sa buong mundo. Si Rodrigo naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling isipan.
paulit-ulit na nakikita ang muka ng babaeng kanyang sinunog sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Para kay Beatrice, sapat na ang katarungang ibinigay ng tadhana. Hindi man niya sila mapapatawad sa paraang gusto ng mundo, ang pagbitaw niya sa kanyang galit ay ang pinakamalaking regalo na ibinigay niya sa kanyang sarili. Ang kapayapaan ay hindi ang paglimot, kundi ang kawalan ng kapangyarihan ng nakaraan na saktan ka muli. Mama, tignan mo ang drawing ko. I drew us, and Lolo Joaquin, and Tito Gabriel. Ang masayang boses ni Lumina ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang bata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Kinuha ni Beatrice ang papel at niyakap ang kanyang anak. Si Lumina ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa at ang kanyang tagumpay. Sa bawat tawa ng bata, nararamdaman ni Beatrice ang unti-unting paghilom ng lahat ng kanyang mga sugat. Lumapit din si Dr. Joaquin at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Beatrice, handa na ang hapunan. Hinihintay na tayo ni Gabriel sa labas. Susunod na kami, Papa, sagot ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay malumanay at puno ng katiwasayan. Bago lumabas, muling tumingin si Beatrice sa malawak na dagat. Ang Manila Bay ay tila isang dambuhalang kumot ng ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Doon niya naintindihan ang tunay na aral ng kanyang buhay. Ang buhay ay parang pagtahi ng isang barong. Maaaring matusok ang iyong mga daliri, maaaring magkamali ka ng hibla. Ngunit sa huli, ang bawat sugat at bawat pagkakamali ang bumubuo sa isang obra maestra na may kwento ng katatagan. Hindi mo kailangan maging perpekto upang maging maganda. Kailangan mo lang maging matapang, na harapin ang apoy at hayaan itong gawin kang isang ginto. Ang Trinidad na dati ay nagmakaawa para sa pag-ibig ay wala na. At ang Beatrice na narito ngayon ay ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Isang babaeng marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Lumina at sabay silang naglakad patungo sa liwanag ng kanilang bagong bukas. Sa labas ng pasilyo, naroon ang kanyang pamilya, ang kanyang ama at ang pag-asang hindi na muling maglalaho. Ang gabi ay tapos na at ang umaga ay mananatiling maliwanag para sa kanila. Ang huling sulyap ni Beatrice sa dapit hapon ay tanda ng kanyang ganap na paglaya, kung saan ang bawat alon ng Manila Bay ay tila humahalik sa pampang upang burahin ang huling bakas ng pait at takot. Ang katahimikang namamayani sa pagitan nila ni Lumina ay ang pinakamatamis na himig ng tagumpay na hindi na kailangan pang isigaw sa mundo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin, mula sa unang patak ng asido hanggang sa huling niti ng katarungan. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kwentong ito, lalo na ang bahagi kung saan iniwan si Trinidad sa madilim na bodega na yakap ang nasunog niyang barong, hindi ko mapigilang mapaluha at mapatigil. Ramdam ko ang bawat hapdi ng kanyang pag-iisa. At tila ba, naririnig ko rin ang tibok ng puso ng isang inang. Walang ibang sandata, kundi ang kanyang pagmamahal. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Mga kwento ng pagsasakripisyo, pagkakanulo, at ang hindi matatawarang lakas ng isang babaeng pinili ang muling mabuhay. Sa buhay nating ito, madalas tayong maging parang isang barong Tagalog na maingat na binuburda. Minsan, ang karayom ng tadhana ay sadyang tumutusok ng malalim at nagpapadanak ng dugo. Ngunit ang bawat sugat na iyon ang siyang naglalatag ng disenyo ng ating katatagan. Tulad ni Beatrice, hindi mahalaga kung gaano man kalalim ang iniwan sa ating peklat ng nakaraan. Ang mahalaga ay kung paano natin gagamitin ang mga sugat na iyon upang maging isang obra maestra ng pag-asa. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni na Rodrigo at Doña Imelda? O dapat pa bang naging mas malupit si Beatrice sa kanyang paghihigante? Kung kayo ang nasa kalagayan niya,
Pipiliin niyo rin ba ang manahimik at magpatawad sa huli, alang-alang sa inyong anak? Nais ko ring itanong, habang pinakikinggan niyo ang bawat kabanata ng kwentong ito, nasaan kayo ngayon? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, naglalaba, o baka naman ay pauwi pa lang mula sa isang mahabang araw ng trabaho. Isulat niyo naman sa comment section ang inyong mga ginagawa at kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng lakas. Dito sa ating munting sulok, palagi kaming handang makinig sa inyong mga sariling karanasan. Nawa'y manatili kayong matatag at puno ng pag-asa. Ano man ang asidong ibuhos sa inyo ng tadhana. Hanggang sa muling pagkakataon na tayo ay magkasama sa landas ng mga salita at damdamin. Pamagat ng kwento, ang muling pag-usbong ng primrose sa abo ng kahapon. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang, na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibang mensahe sa buhay.